Magandang hapon po sa inyong lahat na mga tagapagdinig ng palatuntunan ng Iglesia Philadelphia. Kami nag-aanyaya sa inyo na kami sana'y inyong samahan hanggang sa oras ng alas 7:30 ng gabi, mga kapatid, upang matunghayan natin ang mga salita ng Panginoon na ibinigay sa atin upang makita natin o malaman natin ang kanyang mga nais o kaya mga naisin na ipagawa sa atin. Kaya sa araw na ito, sa oras na ito, ang paksa na aking tatalakayin ay ang mensahe sa mahal na araw. Bakit may mensahe ba itong ginagawa nating pagdiriwang sa araw na ito, mga kapatid? Tunghayan natin ang sulat kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ito sa araw na ito. Ito ngayon ay mababasa natin sa aklat ng Roma, mga taga-Roma 5, talatang 8. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yan po yung sinasabi ng sulat. Bakit ipinagdiriwang natin ang araw na ito? Dahil ito yung kamatayan ng Panginoon. At ang kamatayan na yan, sabi sa sulat, ito yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Dahil makasalanan tayo, ang Panginoon ay namatay dahil sa atin. Bakit kinakailangan ng Panginoon ay siyang mamatay, mga kapatid? Malalaman natin ito at tutunghayan natin dito sa aklat ng Hebreo 9, ang talatay 22, nang sabi, at ayon sa kautusan ay halos mga sabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkakabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya pala, mga kapatid, nabuhos yung dugo, mga kapatid, dahil kung walang mabubuhos na dugo ay walang kapatawaran. Yan po yung sinasabi ng sulat. Kaya ang Panginoon mismo ang siyang nagbigay ng kanyang sarili sa atin. Ipinakita niya, mga kapatid, na ang Panginoon, ang pagmamahal niya sa atin ay kanyang ibinigay. Mababasa natin ito sa aklat ng Titos, talatang 14. Ang sabi ng Panginoon, ganito, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kanyang sariling pag-aari. Yan po kung bakit natin ginagawa ito, mga kapatid, sapagkat yan po ang dahilan namatay ang Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya ang sabi pa ng Panginoon dito sa aklat ng unang Pedro 1, talatang 18 hanggang 19, nang sabi niya, na inyong malaman na kayo'y tinubos hindi ng mga bagay nangangasira, ng pilak o ginto, mula sa inyong kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga magulang, kundi ng mga mahalagang dugo, gaya ng kordirong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Yan po yung kahalagahan kung bakit natin ginagawa ito, sapagkat yung dugo ng Panginoon, kahit tayo pala ay makasalanan,
ibinigay niya ang kanyang sarili. Ibinuhos niya ang kanyang dugo upang ang bawat isang tao ay matubos niya sa ating mga pagkakasala. Kaya ang sabi niya ngayon mga kapatid sa aklat ng unang Korinto, talatang 11:24, nang sabi sa sulat, at nang siya'y nangagpasalamat, ay kanyang pinagpuputol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Yan po yung pinagagawa ng Panginoon. Pinagagawa niya, kaya inaalala ang mga kapatiran sa Iglesia Philadelphia ay inaalala ang araw na ito dahil ito yung sinabi ng Panginoon sa atin mga kapatid na ating alalahanin ang araw na ito, ng araw na ito ay siyang araw ng pagtutubos ng ating mga kasalanan. Kaya yan ay sinabi niya doon sa sinong mga kasalo niya, kung sinabi niya na at nang siya'y nagpapasalamat, pinagpuputol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol sa inyo. Kanino sinabi ng Panginoon ang bagay na ito mga kapatid? Doon sa mga 12 apostol na ito'y mababasa natin sa aklat ng Lucas 22, ang talata ay 14, na kanyang sinabi mga kapatid, na ganito ang kanyang sinabi, at nang dumating ang oras ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. Kanino niya sinabi na pinagpuputol yung kanyang katawan? Doon sa mga 12 apostol. Yun ang mga kasalo niya. Yan yung huling hapunan ng Panginoon mga kapatid. Kaya yun, ang mga yun ang pinagsabihan ng Panginoon na ang aking katawan ay pinagpuputol. Pinagpuputol dahil sa kanila. Ngayon, ano yung katawan mga kapatid? Ano yung katawan na napagpuputol-putol mga kapatid? Yan ay ating alamin upang makita natin kung ano yung katawan na napagpuputol-putol doon sa mga 12 apostol. Tunghayan natin ang sulat dito sa aklat ng Juan 1, talatang 1. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Alalahanin natin yung berbo ay siyang Diyos. At anong nangyari doon sa berbo mga kapatid? Tunghayan natin dito sa 1:14. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng buntong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung berbo, yung Diyos, ay nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao ang Diyos, siya nga ay hindi na siya nakilala ng mga tao. Kaya yun ay ipinako niya sa cross. Subalit, ang mga bagay na yun, mga kapatid, ay talagang ginusto na ng Panginoon. Ginusto ng Panginoon, sariling desisyon ng Panginoon upang tayo'y matubos niya. Dahil sa kanyang pag-ibig, ginusto niya na siya'y magkatawang tao upang may umagos na dugo at upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga pagkakasala. Nung namatay ang Panginoon mga kapatid, nung namatay ang Panginoon, di ba, nagkaroon na siya ng katawan. Nung namatay ang Panginoon, ang mga tao ay hinanap yung katawan ng Panginoon, na ito yung mababasa natin sa aklat ng Juan 19, talatang